Everyone, good morning. Another day, another devotion for today. So, ang topic natin is 24-hour. Yan. So, bakit kailangan mo pa rin magpahinga? Tayo bilang human being or tao, nasanay tayo na sa sobrang dami natin kailangan gawin, nararush tayo, feeling natin nagagahol na tayo sa mga oras na minsan ayaw na natin magpahinga. Na feeling natin kapag nagpahinga tayo, marami tayong oras na sinayang. Pero, kailangan pa rin pala natin magpahinga. So, dito sa verse natin, sa Exodus 20:11, dito pinapakita na literal, within 6 days, ginawa ni God yung lahat ng creation. The heavenly bodies, the sea creatures, the humans, the animals, the fish. So, lahat yun, within 6 days, ginawa niya. Pagdating ng 7 days, nag-rest siya. And bless everything. So, kung ang Diyos nagpahinga, nakadesign din pala tayo na yung katawan natin, nakadesign tayo na magpahinga. Yung first 6 days of creation, dito sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 9, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea is in all that is in them, but rested on the 7th day. So sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng nanaroon, at nagpahinga sa 7th araw. So makikita natin sa Genesis chapter 2 na the 7th day, God had finished the work He had done doing. So, His 7th day rested from all His work at nagpahinga ang Diyos sa 7th araw. Ito yung katuruan natin. Number 1, God created all things in the first week of creation. Yung first week, pag inisip natin yung time parang walang simula. Pero, example, ngayon, pagka tinanalize natin yung time natin ngayon sa nakalipas, parang walang pinagmulan, diba? Pero naniniwala tayo na, or may paniniwala tayo through sa time, may panahon na ang Diyos, siya lang ang nag-exist. Walang space-time, walang matter, nothing exists except God. So, there was a time na God created time. And yung Diyos kasi, hindi siya nasa loob ng panahon. He is outside time. And God created time. Ang Diyos ang lumikha ng panahon. So, yung first week, ito yung nilikha niya lahat ng bagay. Pati ang panahon. So mas convinced yung iba na ganun paniniwala na God created all things in the first week of creation. Nilikha niya lahat ng bagay. So, yung pag 6 day, nandun yung climax of creation. At yung time na ginawa niya si Eva at Adan, sila yung pinakamaganda, yung pinaka-climax of creations of God. At lahat ng bagay ay pinagkatiwala ng Diyos kay Eva at Adan. God can do all things, progressively or instantly. May mga Christians kasi naniniwala na progressive ang creation. Ibig sabihin, hindi yan literal days. Millions of years, billions of days na ginilikha lahat ng bagay. Merong progress. Kumbaga may evolution. Merong ganun na ibang naniniwala. Merong mahabang-habang prosesyo na pagkakalikha sa planet Earth, sa solar system, sa lahat na nakikita natin dito sa mundo na dumaan sa proseso of evolution. May mga Christians na may ganun paniniwala. But, yung iba naman, mas convinced God created. Dun sa first week, nilikha niya lahat instantly. Yan. So, within 6 days, nilikha niya yung tao. Pag 6 days, nilikha niya yung tao. So, simple lang, diba? Sabi sa Psalms chapter 33 verse 6, by the word of the Lord
The heavens were made. Nagsalita lang ng Diyos, nalikha lahat ng bagay. So, hindi na kailangan dumaan sa proseso. So, nakalagay ito sa Bible. Sabi sa Genesis 1 na, and God said, and God spoke. Every time nagsasalita ng Diyos, nalilikha lahat ng bagay. So, sabi dito sa chapter 33 verse 6, by the word of the Lord, nagsalita ang Diyos, nalikha ang lahat ng bagay. The heavens were made. Ganun makapangyarihan. The starry host by the breath of His mouth. Sinabi ng Diyos, magkabituin, merong bituin, di ba? So, maganda po na pag-aralan natin yung Genesis 1. When God said, ganun kapangyarihan yung salita ng Diyos na nalikha lahat ng bagay na meron dito tayo. Ilog, dagat, bundukan, bituin, yung buong universe. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ginawa ang langit, ang lahat ng mga hukbo sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. And sabi dito sa Hebrews chapter 11 verse 3, by faith, sa pananampalataya, we understand, nang unawaan natin na yung universe, yung buong nilikha, was formed at God's command. Ibig sabihin, wala nang evolution. Mahabang proseso pa na kailangang mangyari para makreate ang lahat. Yung Diyos ang nagsalita para makreate ang lahat na inutusan ng Diyos malikha ang mga bagay-bagay. Ganon ka-powerful, di ba? Let there be. Ganun lang ang sinasabi ng Diyos. And we understand that the universe was formed at God's command. Nagsalita ang Diyos, inutusan ng Diyos, at nagkaroon nga ng creation. So that what is seen was not made out of what was visible. God can do all things. Pwedeng progressive, pwedeng instant, when God spoke, and everything was created. And number 3, God rested on the 7th day. Sabbath day. So, after nilikha ng Diyos lahat ng bagay, merong something interesting na mababasa sa Genesis, Exodus, Leviticus, at maraming verses sa Bible na hanggang New Testament all the way to the New Testament, merong binabanggit na Sabbath. Ito yung araw ng pamamahinga. At yung Diyos, nagpahinga siya after niya mag-work. Kaya, magandang concept tong Sabbath na to para sa ito yung inutos ng Diyos sa tao na magpahinga din tayo. Na after na mag-work, lumikha, maging productive, maglaan ng isang araw na nagpapahinga. So, paano natin ito i-apply sa buhay natin? Number 1, believe that God can do all things by His command. Manampalataya tayo. Paniwalaan natin na kapag ng Diyos nagsalita, mapapangyari niya lahat ng gusto niya. Tingnan natin yung isang leader ng isang hukbo ng mga Romano, diba? Merong kadamdaman ng kanyang servant. Tapos, kinausap niya yung Panginoon. Sabi niya dito, nung si Jesus pupunta dapat sa tahanan nun, the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. Panginoon Jesus, hindi mo na kailangan pumunta sa bahay ko. Bakit pa kayo pupunta? Just say the word. But just say the word and my servant will be healed. Sabihin mo lang ang salita at gagaling ng aking alitan. Ganun katindi pa na napalataya ng centurion na yun na si Jesus Christ, na mangha si Jesus Christ, na sinabi ni Jesus sa mga tao na, sa mga disciple na, wala ako nakitang ganitong katinding pananampalataya. Partida, hindi pa siya Hudyo, Romano pa, diba? So sabi ng centurion, just say the word, Jesus. So dapat ganun yung pananampalataya na meron tayo na kinatutuan, na kinalulungdan ng Diyos sa atin. Nasasabihin natin, just say the word. Because I know you can do everything you want. Magsalita ka lang at mapapangyayari mo lahat ng mga bagay na gusto mo mangyari. I believe in you. I put my trust in you. Believe that God can do all things by His command. And number 2, have faith in God's power
and sovereign